Bilisan nyo. Siguraduhin yung nakakandado ang pinto. Ngayon, kahit langaw hindi makakapasok dito. Kung hindi, tanggal kayong lahat. Bilisan nyo. Mas mabilis. Uunahan na kita. Tuturuan kita ng leksyon. Mr. Harrington, parang ayaw ka nilang papasukin. Ah. Talagang ganyan sa pamilya Thornton? Pati Gate sumisigaw. Miss Thornton, kakaiba talaga ang welcome ceremony mo. Gustong gusto ko ito. Trespassing na to. Huwag mong kalimutan, Miss Thornton, nagpakasal na tayo. Legal na tayong mag-asawa. Dahil lang kasi wala kang hiya. Salamat sa papuri. Hindi yun papuri. Kung papakita ko kay Lolo kung anong itsura mo ngayon, hindi siya papayag sa kasunduan natin. Buti na lang. Magaling akong umarte. Basta ikaw lang, Miss Thornton, ang nakakaalam ng tunay kong ugali. Huwag ka munang masyadong bilib sa sarili mo. Papatunayan kung ikaw mismo ang hihingi ng annulment. Aabangan ko yan. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako mapapagod. Anong ginagawa mo? Harrington, bitawan mo si Sabrina. Oh, wag mo akong sisihin kung magiging marahas ako. Tingnan mo yung tingin niya. Parang may gusto siyang patayin. Tagalabas lang naman siya nag-asawa dito. Ang yabang pa. Grabe, kapal ng mukha. Tama. Umaasa lang naman siya sa matagal na samahan ng pamilya natin. Kaya nakapasok siya sa mga Thornton. Akala niya, Thornton na rin siya. Ayaw na nga ni Sabrina sa'yo. Tama na, tigilan mo na. Ayaw niya sa akin? As if gusto ka naman niya. Patrick, sinira mo yung imahe na ilang taon kong binuo para kay Sabrina na sayang lang lahat. Hindi talaga kita palalampasin. Kung may reklamo man si Sabrina, sa akin o sa kasunduan na to, sabihin niya na lang sa Patriarch. Hindi ka ba sabik manatili dito sa bahay na to? Sige, manatili ka na lang. Sabrina. Sabrina, ang gabi na. Hindi ka ba natatakot na hanapin ka ni Patrick? Si Patrick, hindi basta-basta nagpapadala. Kanina, nung binasag niya yung pinto, kung magpakita man siya dito, Tapos basagin na naman yung pinto? May sigabang nananakot sa Bayview? Sabrina, siguro mas okay kung umuwi ka muna. Pwede naman tayo mag-hangout ulit sa ibang araw. Bakit ka matatakot sa kanya? Ako at siya, kontrata lang yan sa kasal. Walang halong pagmamahalan. Bakit niya pakikialaman kung saan ako pupunta? Tama. Dito sa Bayview, sino ba ang may lakas ng loob na tapak-tapakan? Ang Miss Thornton natin? Kahit kasal, hindi siya mapipigilan. Hindi ko nga alam kung anong iniisip ni Miss Thornton. Bakit nga ba siya nagpakasal ng ganun kabata? Ilang puso pa kaya ang masasaktan? Pinilit lang yon ng pamilya ko. Hindi pa ako pwede magpa-annul. Ang turingan lang namin parang extra na boyfriend. Swertihan. Ngayong gabi, sagot ko lahat. Salamat, Sabrina. Tara na. Tagay na. Sabrina, wag mo akong sisihin. Kayo rin ang nagpilit sa akin. Kung hindi ka pa pwedeng magpa-annul, edi ngayong gabi na lang natin tapusin to.
Hindi ko hahayaang makawala sa kamay ko ang pera na to. Tara, para sa kalayaan. Paano mo nagawang hawakan ang akin? Anong ginagawa mo? Miss Thornton, ang pangit ng mga gusto mo. Hindi mo man lang napapansin na nilalamon ka na ng sitwasyon. Huwag mo kaming pag-awayin. Lahat dito, kabarkada natin. Sino naman ang mga ngahasaktan si Sabrina? Hindi ka titigil hanggang masagad ka na sa pader. Nilagyan mo nga talaga ng alak ang inumin ko. Sabrina, hindi ito tulad ng iniisip mo. Sobrang mahal lang talaga kita. Kasalanan lahat to ni Harrington. Inaagaw kanya sa akin. Gusto ko lang sana gamitin ang ganitong paraan para makuha ka. Sabrina. Sabrina. Alam kong nagkamali ako, Sabrina. Sabrina. Sobra kong namali sa kanya. Halos mahulog ako sa bitag niya. Tama na to. Umuwi ka na kasama ko. Dahil iniligtas mo ako ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Makipagkarera ka sa akin. Kung matatalo mo ako, sasama ako sa'yo pauwi ng kusa. Pero kung matalo ka, sabihin mo kay Lolo na hindi na talaga magkasundo ang dalawa. Magpapadivorce na tayo. Ang Route 37 kilala sa sobrang hirap. Matatarik ang liko. Masisikip ang daan. Maraming professional na driver. Ayaw pa ring subukan. Ang makipagkarera dito sa kalagitnaan ng gabi, parang naghahanap ng kamatayan. Sabrina, baka dapat kalimutan na natin to. Delikado masyado. Tiwala ka sa akin. Isipin mo na lang na babalato. Napakadelikado ng kalsadang to. Hindi pa naman huli para umatras. Ang Route 37 kitang-kita naman kung gaano kadelikado. Sigurado akong papaatrasin nito si Patrick. At mapapayag siya sa divorce. Kita tayo sa finish line, Miss Thornton. Ang sama nito. Tumawag si Miss Finley at sinabi na si Miss Thornton ay kasalukuyang nakikipagkarera laban kay Patrick. Kung matalo si Patrick, kailangan niyang pumayag sa diborsyo. Ano? Dapat tayong pumunta at tingnan. Hindi ko alam na marunong siyang magkarera. Kung mahuli tayo at may mangyari, paano na? Wala rin namang magagawa kahit pumunta tayo. Magtiwala ka kay Patrick. Sir, Maghintay ka na lang sa bahay. Gulo ang labanan sa pera ng Bayview. Patrick, dahil gusto mong gamitin ang impluensya ng pamilya Thornton para harapin ang pangalawang anak ng pamilya Harrington, gusto ko lang makita kung kaya mong panatilihin ang kasalang ito bilang kalamangan mo. Ako lang ang pwedeng magpasya sa sarili kong kasal. Walang pwedeng tumulak sa akin sa apoy. Sabrina, mag-ingat ka. Bakit hindi pa sila umuwi? Sana walang nangyari sa kanila. bumalik na si Patrick. Nasaan si Sabrina? Mukhang
namang natalo siya. Tama lang naman. Matagal nang nagkakarera si Miss Thornton mula bata pa siya. At sobrang kompetitibo siya. Paano nga naman tatalunin ni Patrick siya? Kahapon lang sila ikinasal pero ngayon kailangan agad maghiwalay. Sa totoo lang, bakit kasi karera ang pinili nila? Hindi niya siya isinama pa uwi at gulo rin ang itsura niya. Mukhang ang kasal na ito hindi na talaga maliligtas. Bukas, ikaw ang... Patrick, bakit ang bilis mong maglakad? Si Patrick nga, dinala siya pabalik. Grabe, hindi ko ma-explain. Si Miss Thornton talaga bumalik kasama siya. Anong nangyari sa kanya? May sumapi ba sa kanya? Sir, tumpak ang kutob mo. Ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala sa diborsyo ni Miss Thornton. Siya lang talaga ang kayang magpasunod sa kanya. Kung hindi si Miss Thornton ito, ang aga mo umuwi Usually, madaling araw ka lang dumarating. Tapos hindi ka pamitigan nun. Niligtas niya ako. Ginagantihan ko lang, kaya bumalik ako kasama siya. Pero, magpapadiborsyo pa rin ako. Mas baliw pa yung tao na yon kesa sa akin. Kailangan ko siyang takasan. Patrick, dahil kasal na kayo, hindi na kailangan maghiwalay ng kwarto. Hindi dapat ganito kalayo ang mag-asawa. Sir, kayo. Paubos na oras ko. Maaasahan si Patrick. Mapagkakatiwalaan siya. Kung siya ang nanalo, edi ako tutulong sa kanya. Gwapo naman siya nung niligtas ako. Pero, hindi naman yan ebidensya ng kung ano. Sino yan? Huwag mo akong istorbohin. Anong ginagawa mo dito? Kwarto ko ito. Humingi ka ba ng permiso sa akin? Miss Thornton, Anong ginagawa mo? kahit pangalan lang ang kasal natin, natural lang na kumustahin kita. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na porket niligtas mo ako, magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. Magdidiborsyo rin tayo sa kalaunan. Dahil walang damdamin sa pagitan natin, tatawag ako ng pulis. So, natatandaan palang ligtas kita. Kaya ang manatili rito ng isang gabi, hindi naman siguro sobrang laki ng hinihingi ko, di ba? Gusto mo ba talagang may gawin akong iba sa'yo? Ito ay ideya ng lolo mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahawakan. Matanda na si Old Master. Kahit magpapadivorce tayo, kailangan pa rin nating magpanggap para mabigyan siya ng paliwanag. Sasabihin ko lang sa'yo, mag-asawa lang tayo sa papel. Kung lalampas ka sa limitasyon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kailangan ko talagang makipag-divorce agad. Buisit ka, Patrick. Anong ginagawa mo? Nag-aayos ako ng higaan sa sahig. Patayin mo na ang ilaw. Matulog ka na?
Tio Prescott? Tio Prescott, ako. Hindi ko inakala na meron palang kinatatakutan ka, Patrick. May alas na ako laban sa'yo ngayon. Sa... Dito lahat ang mga orihinal na shares na hawak ko. Kanina, pinakiusapan ko ang isang tao na bumili pa ng ilang minority shares. Ngayon, ibinibigay ko na lahat ito sa iyo. Sa mga shares na ito, magkakaroon ka ng lakas laban kay Uncle Prescott sa labanan para sa kapangyarihan at kita. Sir, salamat po. Walang anuman. Pinapunta ko na ang isang tao para magpadala ng notice ng board meeting mamaya para ipahayag ito. Simula nang ikasal kayo ni Sabrina, ang pamilya Thornton na ang magiging sandigan mo. Oy, sasama rin ako. Saan ka pupunta? Hindi kita papayagang umalis. Ay, dali na. Lolo, please. Gusto ko ring sumama. Sa wakas, nahuli ko na siya. Meron na akong hawak laban sa taong to. Akin na siya ngayon. Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. Tungkol sa board meeting, kaya ko itong gawin mag-isa. Hayaan mong sumama si Sabrina sa'yo. Hayaan mong siya ang mag-represent sa Thornton Group. Siya. Mom, Dad, pagkatapos ng maraming taon, bumalik na rin ako. Ang pagbawi sa kumpanya ang unang hakbang lang. Tungkol sa iba pa, isa-isa ko silang aayusin, kasama si Tio Prescott at ang iba pa. Tara na. Tutulungan kitang ipahiya sila. Ito ang pinakaalam ko. Pero linawin natin, pagkatapos kitang matulungan makuha ulit ang kapangyarihan mo, maghihiwalay na tayo. Mukhang may direktor na biglang dumating. Sabi-sabi, galing daw. Kay matandang Thornton. Matandang Thornton, plano ba niyang kunin ang kumpanya? Hindi ba sabi ng lahat na si Matandang Thornton wala namang interest sa Harrington Group? Ano ba yung ingay na yan? Board meeting lang yan. Ano ba ang dapat pag-usapan diyan? Ngayon, kahit si Master Edward mismo ang pumunta dito, wala siyang magagawa. Ang dapat talagang tanggalin ay ikaw. Saan ang galing ang batang to? Akala niya kaya niyang hawakan ang negosyo ng pamilyang Harrington? Grabe talaga. Tingnan mo nga kung nasaan ka. Simula kailan, naging turn mo na magsalita? Ang dating CEO ng Harrington Group, anak ni William Harrington, Patrick Harrington. Miss Thornton at... Patrick Sandali, hindi ba ito? Yung batang amo na nawala noong mga nakaraang taon? Sinasabi mong siya si Patrick? Imposible yan. Ang tagal na niyang nawawala. Hindi yan totoo. Puro panloloko lang yan. Panloloko? Eh bakit hindi mo ipaliwanag? Kung paano ang tatay mo, si Dean Harrington, nagplano? Nakidnapin ako noon? Palakaibigan ako. Naalala ko ang tatay mo. Pagkatapos mamatay ang magulang ni Patrick, ninakawan ang kumpanya ng 30 milyon para pambayad sa sarili niyang utang. Miss Thornton, hindi ba dapat nasa karera ka? Bakit ka nakikialam dito sa lalaking to? Kailangan ko ba ng pahintulot mo para pumunta kahit saan? Siya na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Harrington Group. Sa tingin mo ba, ikaw ang may karapatan magpaalis sa kanya? Ikaw. Peke-peke talaga ang kasubuang to. MD. Isa kang walang kwentang manloloko. Sinusubukan mong gamitin ang pekeng mga dokumento para lokohin ang kumpanya. Akala mo ba lahat kami dito'y tanga? Aaron, pinagdududahan mo ba ang lolo ko, ganun ba? Maniwala ka man o hindi, ipapahubad kita at itatapon sa kalsada. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo lang. Alam ng lahat kung gaano ako kasikat bilang playboy ng Bayview.
Tama si Lucas. Madaling magsalita. Yung pirma at selyo sa kasunduang to, mukhang totoo. Pero paano natin masisiguro? Na hindi peke? Kumpiyansa kami sa pangalan ni Master Edward. Pero may ilang tao na sinadyang linlangin si Master Edward. May ebidensya ako. Sino nakakaalam kung hindi lang to ginawa gamit ang Photoshop? Aaron, gusto mo talagang makita ang lolo ko, di ba? Maniwala ka man o hindi, bago mo pa siya makita, ipapalayas na kita. May serial number, to. Pwede ninyong i-check mismo. Hindi ko kayo niloloko. Kahit pa totoo ang mga pirma at selyo, sino makakasiguro kung hindi ka gumamit ng panlilinlang para lokohin si Master Edward? Totoo, gumamit ako ng diskarte, pero hindi laban sa inyo. Itong taong to, lalagyan pa ako ng diskarte? Hintayin mo lang kung paano kita sisingilin mamaya. Hayop ka, ikaw. Seguridad. Anong ginagawa mo? Uy, leader din ako ng Harrington Group. Uy. Kailan pa ikaw ang naging in charge? Malinaw na si Lolo ang may kontrol dito. Salamat. Sa susunod na magkita tayo, tandaan mong yumuko. Patrick, hintayin mo lang bumalik tatay ko. Pagbabayarin kita. Pinaghirapan ng tatay ko ang pamamahala sa Harrington Group nitong mga taon. Sa kanya ka rin mapupunta balang araw. Sa lahat ng taon, hinanap kita. Kung gusto mong hanapin ako, palagi kang welcome. Ikakasal na ako sa makalawa. Kung may tapang ka, pwede kang pumunta sa kasal. Itong taong to, gusto lang talaga niyang gamitin ang kapangyarihan ni Lolo para sirain ang pamilya Harrington. Hindi naman talaga niya ako gustong pakasalan. Sige, maghihiwalay din tayo kapag tapos na ang gantihan. Dalhin siya. Uy, Patrick, ikaw. Miss Hensley, ikaw ang ikakasal bukas, hindi manggugulo sa kasal. Bigyan ng respeto. Ang groom, okay? Kasal lang yan. Ano bang kailangang paghandaan? Magbihis lang ng dress at gampanan ng role mo. Tsaka, ginagamit lang niya ang pamilya ko. Pagtapos na ang palabas, tapos na rin. Alam mo, parang hindi si Patrick ang taong dapat inabastos. Huwag mong sobrang gigil. Pag nagalit yon, hindi maganda para sa'yo. Tama. Sabrina, malapit na ang kasal. Hindi pwedeng magkaabala sa mga araw na to. Si, kakalabas ko lang tapos kailangan na namang bumalik. Ang malas. Alis na ako. Ang bait ng taong to, ang haba ng pilik mata niya. Talagang masipag siya. Nakakatulog sa sofa habang binabasa ang mga papel. Mukha siyang kagalang-galang ngayon. Nandito ka na. Bakit parang ang laki ng reaksyon mo? Gusto mo ba akong takutin? Sanay na ako. Pag nasa labas ako, lagi akong alerto. Kasi kung hindi ako mabubuhay. Nung mga tao na nawawala si Patrick, sigurado mahirap para sa kanya. Sabi na, ang hirap ng pinagdaanan niya, walang pakialam.
Hindi naman dapat baguhin yan, yung gusto mong magdiborsyo. Ako pa rin ba ito? Paano ako napunta sa pagiging nerdy na estudyante sa paaralan? Ha? Akala mo ba gwapo ang fiancé mo? Naglalaway ka ba sa katawan ng fiancé mo? Ayaw mo na palang makipag-divorce? Anong gwapo? Wala pa akong nakitang ganyan. Pag naayos mo na yung usapan ni Uncle Prescott, tabla na tayo. Tapos tayo na ang magdi-divorce. Wala nang magpipigil sa isa't isa sa atin. Hindi makakapagpakain ng pamilya ang pagiging gwapo. Sigurado akong hindi maganda ang kahihinatnan kung titira ako kasama siya. Tay, bumalik na talaga si Patrick. Sinabi pa niya kahapon na ipapakulong daw niya tayong lahat at gagawing miserable ang buhay natin. Sinabi rin niya na sa kanya raw ang Harrington Group. Dapat noon pa pinatigil ko na siya. Sobrang pabaya ko talaga. Pero ang Harrington family ngayon, kahit siya pa, kahit bumangon pa mula sa kamatayan ng tatay niya, wala ring kwenta. Ngayon, napangasawa pa niya kung sinong wala lang. Akala pa niya matatalo niya ako. Tay, sino ba talaga ang napakasalanang taong to? Paano ko malalaman? Isa lang naman siyang batang kakauwi lang dito sa bansa na hindi alam kung saan dapat lumugar. Hindi naman siya siguro napasok sa mayamang pamilya. Malamang may nahanap lang siyang galing sa mahirap na pamilya. Pero saan kaya nakuha ni Patrick ang pera para magdaos ng napakalaking kasal? Pwede kaya na nagpakasal siya sa isang mayamang pamilya? Umasa lang ba siya sa babae para magpanggap? Dad, sobra mo namang iniisip. Anong kakayahan meron siya para mapasok ang isang kilalang pamilya? Malamang umaasa lang siya kay Master Edward. Sino ba nakakaalam kung anong kalokohan ang ginawa ng taong yon o anong paraan ang ginamit niya para mapilit si Master Edward na tulungan siya ng ganito? Walang-wala talaga siya. Hayaan mo siyang magpakasal. Dahil ayaw naman niyang maging puppet ng Harrington family, tanggalin na siya sa Harrington family. Walang ambag ang batang yun sa usapan. Ang talas ng itsura ng groom. Teka. Dad. Tumingin ka doon. Yung lalaki na yon, nagpakasal sa matandang babae. Mukhang pera talaga siya, walang hiya, sobra. Sira na ang pangalan ng Harrington family dahil sa kanya. Tara na, tingnan natin. Uy, bata ka. May pupunta rito para sunduin ka sa ilang araw. Ako, dadalin kita sa isang masayang lugar. Ang tagal na nawala si Patrick. Bumalik lang para gawin ang ganitong nakakahiya. Talagang kahihiyan siya ng Harrington family. Gusto ba talaga niyang sirain ang reputasyon ng Harrington family? Kasama niya? Dad, ayos ka lang ba, Dad? Mga miyembro ng pamilya Harrington, kailan ko ba sinabi na isa akong Harrington? Nung pinatay mo ang mga magulang ko? Bakit hindi mo binanggit na Harrington ako? Patrick, alam kong galit ka pa rin sa akin, pero di mo pwedeng sabihin yan. Ang alam mo, sila ay kapatid ko at asawa niya. Paano ko naman sila masasaktan? Uy guys, tingnan nyo to. Grabe talaga tong taong to. Kahit tito niya mismo nagagawa pa niyang saktan. Ako at ang tatay ko nag-alala talaga kami para sa'yo. Alam ko, galit ka, Patrick. Pero ano man ang sabihin mo, isa ka pa rin sa Harrington. Paano mo nagagawang magpakasal lang sa babaeng nasa 50 anyos at lumagay sa tahimik? Si Uncle Prescott, concern lang sa'yo. Patrick,
Bumalik ka at okay lang kung magpakasal ka sa babaeng madaling magpaamo, ha? Gusto mo ring bumalik para kunin ang kayamanan ng pamilya? Kung pera ang habol mo, bibigay naman ng tatay ko yan. Pero nagpakasal ka pa sa babaeng nasa 50 anyos bilang asawa mo. Ganun ka na ba kaipit? 50 pataas. Kaya pala sobrang misteryoso ng kasal na to. May tinatagong kwento pala. Ibang klase si Young Master Harrington. May pera pero ayaw sa mga batang babae. Mas gusto yung mga matanda. Hindi nyo na kailangang pakialaman. Kung anong tipo ng babae ang gusto ko. Ang Harrington family, karapat-dapat ba sila? Ikaw, ginagawa namin to para sa'yo. Binabaliwala mo lang ang kabutihan namin. Kung nandito ang magulang mo, siguradong pipigilan ka nila sa pagpakasal sa matandang babae. Harrington, makinig ka sa akin. Kung gipit ka sa pera, tutulungan kita. Maging walang pakialang playboy ka lang. Yun lang kailangan mo. Ibig mo bang sabihin? Gusto mong suportahan ako? Habang kinukuha mo naman ang kumpanya ng mga magulang ko? Hindi ba pera rin ang habol mo? Dumidikit ka sa sugar mommy? Ha? Nakahanap ka pa ng matandang pangit na babae para maging palamunin mo. May gana ka pa makipag-usap sa amin ng ganyan? Tingnan mo sarili mo, nakakaawa ka. Pfft! Araw. Ito ay... Sinong tinatawag mong matanda at pangit? Ulitin mo yan. Sige nga, subukan mo. Miss Thornton, hinding-hindi ko magagawang sabihin yan sa'yo. Tinutukoy ko tong matandang babae. Mrs. Hudson. Ano? Mrs. Hudson. Patrick, nag-asawa ka ng matanda? Ang saya naman nun. Batang Amo Patrick. Hindi ako ang bride ngayon. Tumutulong lang ako kay Batang Amo Patrick maghanda. Hindi ikaw ang bride? Sino kaya? O baka naman Patrick? Ikaw ay papakasalan ni Miss Thornton bilang asawa? Ako ang bride. Siya pala talaga ang papakasalan ni Patrick, si Sabrina. Miss Thornton. Paano nangyari yun? Paano nagawa ni Patrick na makakuha ng kagaya niya? Miss Thornton, hindi po ganun. Nagkamali lang ako ng akala. Si Lucas kasi, bata pa. Hindi pa marunong magtimpi ng bibig. Walang samaan ng loob, ha? Oo, tama. Nagkamali lang talaga ako. Napagkamalan lang talaga kita. Pakiusap, pagpasensyahan mo na ako at palampasin mo na, minsan lang. Nagkamali lang? Naku po. Nagkamali raw. Nadulas lang ang kamay ko. Kung ayaw mo maipit ang daliri mo, bawiin mo yan sa loob ng 3 segundo o puputulin ko yan. Makinig ka sa akin. Si Patrick ay fiancé ko. Parte siya ng pamilya Thornton. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang bastusin siya? Sabrina, malapit nang magsimula ang kasal. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Hindi pa tapos to. Maamo naman siya talaga. Sabrina, ayusin mo ang sarili mo. Siguradong isa lang to sa mga pakulo niya. Huwag kang masyadong lalapit. Nakakakiliti. Kaya ko namang gawin mag-isa. Huwag kang gagalaw. Saglit lang, matatapos na. Salamat sa paglaban para sa akin kanina.
Alam mo ba talaga kung sino ako? Pero linawin natin to. Pag nakuha mo na ulit ang kontrol sa pamilya Harrington, huwag mong kalimutan na hiwalayan ako. Kahit maghihiwalay rin tayo balang araw, asawa ka pa rin naman ni Sabrina sa papel. Ayokong sabihin ng mga tao na hindi ko kayang protektahan ang isa sa sarili kong pamilya. Dahan-dahan lang. Huwag mong sirain ang wedding dress ko. Ayos lang. Kung masira man, bibili ako ng bago para sa'yo. Anyway, ngayon, astig kang tignan nung ipinagtanggol mo ako. Pero, pwede ba next time, wag mo na akong yakapin? Sila naman ang unang nanggulo, kaya tinuruan ko lang sila ng leksyon. Huwag kang magyabang. Kung kabahan ako mamaya, pwede ba kitang hawakan? Bihira lang na may nagpoprotekta sa akin ng ganito. Gusto mong tulungan kita? Anong nagpapaniwala sa'yo na tutulungan kita? Alam kong hindi mo gagawin. Kaya... Dahil nakikiusap ka, pumapayag ako kahit medyo napipilitan. Ha? May nakita ka na talagang para sa akin? Sayang. Ang taong katulad ko, hindi para sa mga damdamin. Kahit ano pa ang kalabasan, kailangan pa rin nating subukan. Kung pagiging magkasintahan lang, baka nga maging interesado ako sa'yo. Pero pinipilit mo na may tawag pa dapat. Pwede rin naman akong magsimula bilang nobyo mo. Magsisimula na ang kasal. Huwag kang mag-alala. Walang silbi ang puwersahan. Subukan natin sa ibang paraan. Sandali lang, gagawin natin. Tay, lagi kang may pinakamagandang idea. Susunod na parte ay ang seremonya ng pagpapalitan ng singsing ng bride at groom. Mga kaibigan at mahal na pamilya, mga kagalang-galang na bisita, ako po si Tio ni Patrick at ako na lang ang natitirang nakakatanda sa pamilya Harrington. Ngayon, wala na akong magawa, kundi tumayo at magsalita ng totoo. Sa lahat ng taon na to, ako ang si Dean Harrington na walang tigil na nagtrabaho para suportahan ang lumulubog na Harrington Group. Kahit hindi ako napapansin, dapat lang naman akong kilalanin dahil sa sipag kong iyon. Pero alam niyo ba kung paano ako tratuhin ng mahal kong pamangkin, si Patrick? Si Patrick? Dean, anong ginagawa mo? Patrick, kahit sa ganitong pagkakataon, hindi mo man lang kayang tawagin ang tatay ko na Tito Prescott? Matagal nang nawawala, nabuhay ng magulong buhay, adik sa mga babae, sira-sira ang sex life mo. Ako at ang tatay ko, ilang taon na naming pinaghirapan ang Harrington Group. Akala mo ba ganun lang kadali na makukuha mo sa isang salita? Sinasabi sa'yo, imposible yun. Miss Thornton, kahit pamangkin ko si Patrick, hindi ko kayang manood lang habang ikaw nasira ng isang lobo na kunwari tupa. Masisira mo ang buong buhay mo. Paano ko ba hindi napansin? Na ikaw pala mag-ama, mabubuting tao pala?
Miss Thornton, hayop lang siya na nakasuit. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa ganyang klase ng tao. Miss Thornton, Hindi ko alam na ganyan ka pala. Pero, gusto ko yon. Ngayon, ako, ikakasal kay Patrick kahit ano pa mangyari. Miss Thornton, ginagawa namin to para sa ikabubuti mo. Bulag ka ba? Sa kasal ko pa? Ang lakas ng loob mong tanungin ako? Kung sawa ka na sa buhay, pwede kitang tulungan. Ikaw, pareho lang kayo? Walang alam sa tama't mali. Yan, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Thomas C. Presidente. Matagal na tayong masipag na nagtatrabaho sa Harrington Group. Isa lang talaga siyang walang utang na loob na trader. Pagbalik ni Patrick, Gusto na niya tayong palayasin. Tama yan, Miss Thornton. Kapag pinakasalan mo siya, siguradong gagamitin niya ang impluensya ng pamilya Thornton para gumawa ng mas malalalang bagay. Huwag mong pakasalan ang walang hiya na yan. Tumahimik kayong lahat. Anong karapatan niyong questionin ang miyembro ng pamilya Thornton ko? Buksan niyo ang mga cellphone niyo. Huwag kayong maniwala, lahat kayo. Hindi ito totoo. Lahat ng to peke lang. Huwag kayong maniwala sa kanila. huwag kayong maniwala, lahat kayo. Puro peke to. Si Dean. Nagnakaw ng pondo at nambubuli ng mga veteranong empleyado. Paninira yan ang nagpapakalat ng chismis. Ikaw naman yun mula pa noon. Tay, ayos ka lang ba, Tay? Wala talagang matinong tao sa pamilya Harrington. Wag. Palayasin niyo sila. Miss Thornton! Pakiusap, palabasin niyo kami. Miss Thornton? Pakiusap, palabasin niyo kami. Miss Thornton? Patrick, maghintay ka lang. Salamat. Shara, pwede mo bang alamin ang tungkol sa nakaraan ni Patrick? Yung mga taon na nawala siya. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? At si Dean at ang anak niya. Ha? Nagiging concern ka na ba kay Patrick? Ako, mag-alala sa kanya? Naiisip ko lang naman. Si Dean at ang anak niya, maari silang hindi kasing lakas ko? Pero para sa kanila, madali lang patayin si Patrick. Sabihin mo sa akin, paano siya nakatakas sa pagbabantay ng pamilya Harrington? Gusto mong sabihin, may koneksyon si Patrick sa ibang bansa? Kaya siya nakawala sa kontrol nila? Kung hindi niya na-establish ang sarili niya sa abroad, hindi siya kailanman makakabalik ng buhay sa pamilya Harrington. Ayos ang katawan mo. Pwede kang maging male model. Miss Thornton? Asawa mo ako sa papel. Bakit mo ako tinatawag na male model? Maswerte ka na nga tinititigan pa kita. Ang lambot ng balat mo at mukha kang madaling target. Noong nasa abroad ka, paano ka nabuhay doon? Miss Thornton? Nag-aalala ka ba para sa akin? Kesyo, ano pa yan? Curious lang talaga ako. Siguradong may tao ang pamilya Harrington sa abroad na nagbabantay o posibleng nananakit sa'yo. Paano ka nga nakabalik? Yun na ba yon? Sa karerahan, mas marami na akong nakitang abs kaysa sa dami ng kain mo. Miss Soton, kaya ka ba nandito ng 10 oras ng gabi para lang asarin ako? Patrick, palagi mo nang ginagawa yung style na yan. Para umiwas lang. Ano bang tinatago mo? Kwarto ko to. Wala ba akong karapatang magsuot ng gusto ko? Kalma na lang kung ayaw mong magsalita. Hindi ko rin naman trip magtanong pa.
Ang careless mo talaga, Miss Soton. Natisod ka na naman. Gusto ko lang sanang itanong tungkol sa nakaraan mo. Kung ayaw mong magkwento, hindi kita pipilitin. Hindi naman sa hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kaso lang, kailangan ko munang ayusin yung dalawa. Si Den at anak niya, ano bang ginawa nila talaga? Hindi mo rin alam, Miss Soton? Tungkol sa pamilya niyo, konti lang din ang alam ko. Narinig ko lang din sa kaibigan ko. Wala na akong ibang alam. Pati nga sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Ang sabi lang ni Dean at anak niya sa mga tao ay namatay sila dahil sa sakit. Namatay dahil sa sakit? Salamat na rin sa pag-aalala, Miss Soton. Kukunin ko na tong gatas. Miss Soton, kung gusto mong dito na matulog ngayon, okay lang sa akin. Hello? Sabrina, ang tito mo to. Ang pagpapakasal ay isang malaking bagay. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? May respeto ka pa ba sa mga nakatatanda mo? Ang disiplina ng pamilya Thornton, nakalimutan mo na ba lahat yon? Mas mabuti pang ipasa mo na sa akin ang kumpanya. Bata ka pa. Hindi mo kayang hawakan ang ganitong bagay. Hindi pwede. Kahit kailangan ko pang idonar ang kumpanya sa kawanggawa, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Sabrina, ari-arian ito ng mga magulang mo. Kung maglakas loob kang idonar to, umalis ka na lang sa pamilyang to. Ikaw ang dapat umalis dito. Sabihan kita? Nung sinamantala mo ang krisis ng pamilya ko para makuha ang kapangyarihan sa pamilya Thornton, naisip mo ba kung paano maging nakatatanda noon? Matagal na tayong putol. Itigil mo na ang palabas mo. Paano mo ako nagagawang kausapin ng ganyan? Ginawa ko yun para sa ikabubuti ng pamilya Thornton. Ngayon, dahil kasal ka na, talagang wala ka ng respeto sa tito mo. Tama na ang pagpapakamatuwid mo. Ang negosyo ng pamilya Thornton ay wala ka ng pakialam doon. Sabrina, puntahan mo siya. Lolo. Alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Wala siyang balak gumawa ng mabuti. Tungkol doon sa nangyari dati. Swerte na siyang hindi ko pa siya nasingil. Ngayon gusto pa rin niyang makipagkita sa akin. Ayoko siyang makita. Ilang taon na ang nakalipas. Bata ka pa noon. Ang tito mo, matagal na niyang pinupuntirya ang grupo ng mama mo. Sa mga nagdaang taon, naipanlaban ko pa sila. Sabrina, napag-isipan mo na ba ang hinaharap? Pero, hindi ko na sila kayang sindakin ngayon. Hindi na sila natatakot sa akin. Ang reputasyon mo bilang pasaway, umaandar lang yan sa mga hindi nyo kadugo. Hindi sila natatakot sa'yo, pero hindi ibig sabihin pati kay Patrick. Walang kinakatakutan si Patrick. Isama mo si Patrick. Sabihin mo sa kanila, hindi nila basta-basta kayang dungisan ang pamilya Thornton. Paninindak? Si Patrick? Ibig mong sabihin, may koneksyon si Patrick sa abroad? Doon siya nakatakas sa kontrol ng pamilya Harrington. Kung hindi siya nakapagpatatag ng sarili niya sa abroad, baka hindi siya nakauwi ng buhay. Isasama ko si Patrick bukas. Ayos. Basta nandyan siya, mapapanatag na ko. Oh. Miss Thornton, pupunta lang tayo sa mga kamag-anak, hindi tayo pumupunta sa digmaan. Para kang fully loaded sa armas. Natakot ka ba na may tinatago na kutsilyo si Tito sa bahay? Mag-ingat ka na lang talaga. Yung pamilya ni Tito walang ginawa kundi magpasakit ng ulo. Hindi natin kailangan lahat ng to. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako.
Hindi sila maglalakas loob na gawin kahit ano sa'yo. Tsaka, kung tayo magdadala ng ganito, iisipin nila na natatakot tayo. Hindi naman kailangan. Hindi ako natatakot sa kanila. Pero gusto ko ng pangdepensa kung sakaling trip kong sapakin sila. Yung voice recorder at camera, kailangan kong mag-iwan ng ebidensya. Ano bang ginawa ni Tito para ikaw, na fearless Miss Thornton, maging ganito ka kaingat? Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Hindi sila maglalakas loob na gawin kahit ano sa'yo. Noong una, sila sinubukan nilang kontrolin ang Thornton family. Tapos pinakulong pa si Dad, yung asawa ni Tito, sobrang traitor. Sa harap, kunwari mabait at caring. Pero palihim, gustong kunin yung mana ni Mommy. Pinagsasabi pa niya na ang dahilan kung bakit ko lang pinapatakbo yung Thornton family. Dahil kay Lolo. Kung wala si Lolo na nagbabantay, siguradong gulo na lahat ngayon. Huwag kang mag-alala, andito ako. Pagdating ng panahon, sabay nating guguluhin yung bahay nila Tito. Sabrina, puti na lang. Nakabalik ka rin sa amin. Napansin ko, simula nang ikinasal ka, mas gumanda ka pa. Talagang marunong mag-alaga si Mr. Harrington sa iyo. Ito na siguro si Mr. Harrington. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. At ngayong araw, makikita rin kita ng personal. Ayoko talagang makipagkamay sa iba. Salamat po sa pakikitungo, tita. Mahangin dito sa labas. Pasok muna tayo. Sige, tuloy po kayo. Mr. Harrington? Anong ibig sabihin nito? Kami rin naman, matatanda ni Sabrina. Ang hindi mo kami iregaluhan ng respeto? Hindi ba't bastos yon? Oo nga. Kakapasok lang ni Mr. Harrington sa pamilya Thornton, pero agad may issue na sa amin. Baka naman. May plano si Mr. Harrington sa pamilya Thornton. Tatanggalin mo lang kami. Pag nakuha mo ang mana. Ang pamilya namin, kamag-anak din ng mga Thornton. Sa totoo lang, ikaw ay pinasok lang sa pamilya at wala ka namang pera. Ano bang karapatan mo? Magmatigas sa harap namin? Hindi ka karapat-dapat. Hoy, ikaw! Sabrina, eto tubig. Huwag kang padalos-dalos. Sabrina, sobra ka na. Pinsan mo si Jacob Thornton. Nagawa mo pa talagang sipain siya. At gagamitin mo pa sana tong baseball bat na to para hampasin siya. Wala ka bang respeto sa nakakatanda sa'yo? Sabrina, paano mo nagawa sa pinsan mo yan? Bata pa siya. Nadulas lang ang kamay niya. Nabitawan niya lang talaga. Hindi naman niya ginawa ng sadya. Talaga bang dapat mong itaas ang kamay mo para lang doon? Hindi ko alam kung paano kayo pinalaki ng Thornton family. Na lahat ng tinuro sa'yo, naging dahilan lang para api-apihin mo ang sarili mong pinsan. Nadulas lang ang kamay? Alam mo ang totoo sa sarili mo. Kung hindi lang ako pinigilan ni Patrick, matagal ko nang ikinabit sa mesa ang lalaking yan na hindi kayang hawakan ng maayos ang baso ng tubig. At para naman sa inyo, huwag niyong isipin na hindi ko alam ang tumatakbo sa mga utak niyo. Nandito lang ako ngayon para bigyan kayo ng patas na babala. Magpakababa kayo. Ang makapag-asawa ng isang matapang at pasaway na kagaya niya, may mga bentaha rin. Madaling gamitin. Hindi pa sa inyo ang Thornton family para pamunuan. Sabrina, alam kong galit ka sa akin, pero pamilya pa rin tayo, di ba? Nung nagpakasal tayo, yung mga malalapit lang sa atin ang inimbitahan namin. Hindi ko naman alam tungkol kay Craig Barker. Sabrina, pagkatapos mamatay ng tatay mo, kung hindi dahil sa akin na sumuporta sa kumpanya, matagal nang kinuha ng iba yung proyekto. Lumaki ka na ngayon at nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Ikaw yata ang gustong kumuha ng proyekto, hindi ba ikaw? Paano naman ako ang kukuha ng proyekto? Bata ka pa noon. Nag-alala sa iyo ang tiyo mo. Kaya tinulungan ka niya. Sa sinasabi mong ganyan, parang wala kang utang na loob. Mas mabuti pa, ibigay mo na lang ang kumpanya sa akin. Tungkol kay Patrick? Huwag mo siyang intindihin. Mabait si Patrick sa akin. Pero si Patrick, hindi pa rin siya tunay na pamilya. Kahit gaano pa siya kabait, hindi niya mapapalapit sa pamilya.
Craig, maling-mali ka dyan. Mag-asawa kami ni Sabrina. Kung pinag-uusapan ng outsider, kayo ang hindi pamilya dito. Paano ka makipag-usap sa nakatatanda ng ganyan? Nakatanda? Hindi porke mas matanda o mas mataas ang ranggo ay elder na kaagad. Yung ibang elder, sobra ang ambisyon at kaya nilang kunin ang buhay ng sarili nilang pamilya anumang oras. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Sabrina, nagbibiro lang yan sa atin. Ang dahilan kung bakit kita inimbitahan ngayon ay may kaibigan akong gustong ipakilala kay Sabrina. Kaibigan din siya sa negosyo. Baka matulungan niya ang pamilya Thornton pagdating ng panahon. Sabrina, matagal na tayong hindi nagkikita. Sabrina, ang tagal nating hindi nagkita. Ang kapal naman ng mukha mo na magpakita dito. Sabrina, sorry sa nangyari noon. Napadalos-dalos lang talaga ako noon. Sabrina, matagal na kayong magkakilala ni Colin. Nagsorry na siya. Ha, patawarin mo na. Tama, Sabrina. Magkakatrabaho pa tayo sa mga Whittaker sa hinaharap. See, dahil sinabi ni Jane Emory. Colin, bakit hindi mo nalang drugahin si Jane? At sipingan siya? Tingnan natin kung mapapatawad ka ni Craig. Sabrina, nasisiraan ka na. Ngayon ituturo ko sa iyo ang leksyon na dapat galing sa tatay mo. Subukan mong galawin siya. Sino ka ba at ang lakas ng loob mo? Colin, ilayo mo si Sabrina dito. Ako. Binibigay ko na ang basbas ko sa inyo. Makikipag-usap pa ako sa Patriarch para ipaanul na ang kasal ni na Patrick at Sabrina. Sandali lang. Sabrina, kasalanan ko yon. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Dahil lang mahal na mahal kita, kung hindi ka lang inagaw ni Patrick, hindi ako nagkaroon ng problema. Umalis ka. Nakakasuka ka na. Ay naku, Sabrina. Si Craig at Colin nag-aalalang sila para sa'yo. Natatakot lang kami na bata ka pa. At baka maloko ka, matulad ka pa sa nanay mo. Tama, Sabrina. Simulat sa pool, nakita namin lumaki si Colin. Bagay na bagay talaga kayo. Hindi tulad ng iba na walang pinanggalingan. Paano kami liliwanag ang loob? Mga walang hiya talaga kayo. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako? Narinig mo naman ako. Nagnakaw ka ng pondo noon. Sinubukan mong sirain ang pamilya Thornton. Ngayon, nakikipagsabuatan ka pa kay Colin? Lahat ng yan para si Colin ang manggulo kay Sabrina? Para makahanap ka ng tiyansa na agawin ang kapangyarihan? Kasinungalingan yan. Kailan ako nagnakaw ng pondo? Gusto mo bang ipakita ko ang mga record ng transfer mo at ebidensya ng lihim mong pakikipagsabuatan kay Colin? Craig, talagang ganun ka pa rin kadamot at kasakim. Elsa, sino ba ang makakapagsabi kung totoo yang mga yan? Subukan mong harapin ako kung gusto mo. Ang dami ko ng isinakripisyo para sa pamilya Thornton. Bakit ikaw lahat ang may hawak ng kapangyarihan? Patrick, huwag mong akalain kaya mong protektahan siya habang buhay. Basta gusto ko, kaya kong gawin kahit ano sa pamilya Thornton. Simula ngayon, lahat ng proyekto ng pamilya Thornton iimbestigahan na. Yung mga tao mong itinanim isa-isang tatanggalin. At para sa'yo, tinawagan ko na ang mga pulis. Doon mo na lang ipaliwanag. Huling pagkakataon mo na to. Kapag binalikan mo pa uli ang pamilya Thornton o si Sabrina, huwag kang umasa na maawa pa ako sa'yo. Ang malas talaga magkaroon ng mga kamag-anak na ganyan. Uy, salamat sa araw na to. Ang sarap sa pakiramdam niyon. Pahiram ng balikat mo, mamasage ko. Sabay salamat na rin. Kumusta? Ayos ang massage ko, di ba? Noong panahon ni Lolo, madalas ko siyang masahihin. Ang tama lang. Tabla na tayo. Matutulog na ako. Grabe, ang lakas niya. Yung kalusugan ni Master Edward, matibay talaga. Young Master, may tiya ko dito para pampakalma. Tito Hammond,
Mula nang angkinin ni Sabrina ang Thornton family, kumusta na? Dati, mabait talaga siya, parang ang saya. Mahinhin at desente. Pero, simula nung namatay ang nanay niya, nagbago siya. Hindi na siya ganoon kasaya simula noon. Hinarap niya, mag-isa lahat ng pressure ng Thornton family, kaya naging ganito na siya ngayon. Ano? Sabrina, Wala na akong nanay. kawawa ka naman. Mas mabuti pang ipasa mo na sa akin ang kumpanya, Sabrina. Ari-arian to ng mga magulang mo. Kapag naglakas loob kang i-donate to, lumayas ka sa bahay na to. Ang mga bangayan ni na Miss Thornton at Craig hindi lang ilang beses nangyari. Umabot pa sa punto na si Craig nag-upa ng mga tao para takutin siya. Kung hindi ako sumugod at nailigtas si Miss Thornton, sino kaya ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng mga goons na yon? Pagkatapos mangyari yon, si Miss Thornton ayaw pa rin magpasabi kay Master Edward. Sabi niya kayang-kaya niya raw mag-isa. Uncle Hammond, salamat. Ang hirap talaga pakitunguhan ni Craig. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko si Sabrina. Hey, Bakit siya nandito? Patrick. Miyembro rin ako ng lupon ng pamilya Harrington. Siyempre, kwalipikado akong nandito. Hello. Ako ang tagapagmana ng Hensley Group, Scarlett Hensley. Patrick, fiancé ko si Scarlett. Pag iniwan ka na ni Sabrina, mapupunta ulit sa akin ang Harrington Group. Narinig ko na naghahanap ang Harrington Group ng bagong partnership. Siguro dapat tayong mag-usap. Kung seryoso ang Hensley Group, sa partnership, palaging bukas ang Harrington Group dito. Pero, sa sitwasyon ngayon ng Harrington Group, dapat talagang pag-isipan ng Hensley Group ng mabuti. Sa huli, hindi lahat pwedeng makipag-partner sa mga Hensley. Ang dami namang tao. Akala ko ang ibabang bahagi ng kumpanya ng Harrington Group ay parang pamilihan ng bayan. Kahit sinong walang pangalan, pwedeng basta pumasok. Iniisip ko kung sinong nagkakalat dito. Miss Hensley pala. Bakit ang mga partnership ng Hensley Group palaging nangyayari sa harap ng kumpanya kasabay ng ganitong confrontational na eksena? Para sa isang outsider, parang takeover ang pakay nyo. Kung gusto mo ng collab, magpakita ka naman ng sinseridad at proposal. Sundin mo ang tamang proseso. Ginagamit mo pa ang status mo bilang fiancé para magmukhang mataas dito. Aaron. Mas lalo ka nang sanay mang-asa sa mga babae. Miss Hensley, kung interesado ka sa collab, pakischedule ng appointment. Doon tayo mag-uusap sa conference room. Pumunta ka muna sa opisina ko at magpahinga ka na saglit. Scarlett. Narinig ko na dati walang katapusan ang teknik ng babaeng yon sa paglaro sa mga lalaki. Ginagamit niya ang surname Hensley. Mas madalas pa siyang magpalit ng lalaki kaysa ng damit. Ngayon, lumapit siya kay Patrick para sa collab. Baka gusto niya maging kanya si Patrick? Imposible. Kailangan kong makita mismo. President, ito na po ang mga files. Miss Thornton, ang galing ng timing mo. Tamang-tama, paalis na kami. Scarlett, wala ka bang hiya? Si Patrick ang asawa ko. Sabrina, huwag kang maging ingrata. Nagdi-discuss lang ako ng collab kay Patrick. Huwag kang masyadong mainit ang ulo. Mainit ang ulo? Kung gusto mo talaga ng collab, ipakita mo ang sinseridad. Hindi yung nandito ka para magpakitang gilas at akitin ng asawa ko. Binabalaan kita. Kapag hindi ka tumigil sa paghabol kay Patrick Harrington, huwag mo akong sisihin kung hindi ko igalang ang mga Hensley. Miss Hensley, tama ang asawa ko.
Tungkol sa collab, kung wala kang sinseridad, hanggang dito na lang tayo. Patrick, paano mo nagawang hayaan na lumapit sa'yo ang babae ng lalaki? Hello? Sabrina? Grabe, galit na galit ako ngayon. Si Scarlett, wala talagang kahihiyan. Doon mismo sa conference room, harap-harapan niyang sinubukang agawin ang lalaki ko. Kahit ano pa mangyari, asawa ko pa rin si Patrick kahit sa pangalan lang. At yang si Patrick, hindi ba niya kayang magmukhang hindi masyadong gwapo? Tigil-tigilan niya ang pag-akit ng atensyon. Naku naman, Bes. Sa tono ng boses mo parang naririnig ko yung selos eh. Sinong nagseselos? Galit lang ako. Asar na asar nga ako eh. Gets mo ba? Oo na. Galit na galit ka nga. Sobrang galit mo talaga. Pero sagutin mo nga ako. Kung hindi mo talaga siya pinapansin, bakit ka affected kung ilang babae ang pumapansin sa kanya? Diba? Kunwari kasal lang kayo para sa forma. Kanya-kanya kayong buhay. Pero kung sobrang init ng ulo mo, halatang halata namang nagseselos ka. Ako hindi nga. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng tip. Sigurado ako palaging gumagana to. Dapat siguro baguhin mo ang diskarte mo. Huwag mong suungin ng harapan. Alam mo, ang mga lalaki, mahilig talaga sila sa paningin. Magdamit ka lang ng kaunti pang sexy, tapos iparamdam mo ang presensya mo sa harap niya. Kung wala siyang reaksyon sa'yo, edi, sumuko ka na lang. Pero, kung nag-react siya sa'yo, edi, sumabay ka na lang sa agos para maging totoo na ang pangalang mag-asawa nyo. Kung tutuusin, titigil din ang mga kung sino-sinong kulangot sa palagi ang pagtitig sa kanya. Uy, Kara, anong klaseng kabaliwang idea yan? Hindi ko gagawin yan. Oy, pwede bang totoong may nararamdaman na talaga ako para sa kanya? Grabe, lakas ng aircon. Ingat ka, huwag kang magkasipon. Mukha ba akong naka-jacket dito dahil nilalamig ako? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nakakainis ka na ha? Itong lalaking to, hindi pa rin ba niya pinag-iisipan ang tungkol sa hiwalayan? Hindi. Kung ayaw niya akong hiwalayan, ako na lang gagawa. Hindi ako nakikiusap kanino man para sa kahit ano. May mga papeles pa akong aasikasuhin. Gusto ko lang sanang silipin ka. Ikaw magpahinga ka muna. Hindi naman siguro na gusto niyang makipaghiwalay, di ba? Pero may gusto ka bang sabihin sa akin? bumili ako ng prutas at cake. Kumain ka mamaya ha? Patrick, gago ka talaga. Pag tinulungan pa kita, tanga na talaga ako. Avav. Nilagyan mo ba ng kamot yun? Oo, nilagyan ko. Nag-alala akong hindi sapat ang epekto kaya 2 tableta ang nilagay ko. Pag natapos na ang plano, pareho, ang collab at ang lalaki mapupunta sa akin. Mamaya, iaabot mo sa kanya ang juice. Sabihin mo, na espesyal ko itong inihanda para sa kanya. Tama na. Sabrina? Uhaw ka ba? Miss Hensley, itong juice okay lang ba kung ako ang uminom? Para sa kanya ko to inihanda. Sabrina,
Hindi ka pa ba nakakainom ng juice dati? Scarlett? Kung may mangyari man sa akin ngayon, lagot ka talaga. Sabrina? Ano ang laman ng juice? Isang baso lang ng juice yan. Mas mabuti sigurong sabihin mo ang totoo. Aphrodisiacs. Miss Hensley? Papabayaran ko sa'yo at sa Hensley Group. Lahat ng ginawa nyo. Sabrina. Patrick. Patrick, ang init ko. Nilagyan ka ng gamot. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Ayoko talaga pumunta. Patrick, gusto kong yakapin mo ako. Pwede mo ba akong yakapin? Sabrina, magpakalakas ka. Bakit mo ako tinutulak palayo? Gusto mo ba si Scarlett? Hindi ko siya gusto. Wala akong pake. Gusto ko lang na yakapin mo ako. Hahalikan na kita. Patrick, huwag mo akong labanan. Sabrina, handa ka na ba talaga? Umalis na siya. Naiilang ba siya dahil sa nangyari kagabi? Oh. Pupunta ba siya para makita si Scarlett? Hayop talaga. Kung hindi ko pa pinainom yung gamot sa kanya kagabi, malamang. Noon akala ko ang suplado niya. Parang hindi nga marunong ngumiti. Ngayon iniisip ko. Hindi naman pala siya ganong kasama. Ako ang alamat ng Bayview. Ang dami ko nang dinaanan na hindi naman ako talaga na-attach. Paano nangyari na nahulog ako sa kanya? Oh? Selos lang ba ako kay Scarlett? Hi. Nakakahiya. Sabrina, ang pathetic mo talaga. Hindi. Tapos na tong kasal na to. Kung gusto mo ng katulad ni Scarlett, sige, ibibigay ko siya sa'yo. Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Buwisit ka. Ayos lang ako. Kailan ka lumabas? Basta okay ka, ayos na. Scarlett, nagkaroon siya ng lakas ng loob na gumamit ng ganong kahayupan. Papalampasin ko na lang muna ngayon. Pero kapag nakuha mo na uli ang kontrol sa pamilya Harrington, gawin mo ang gusto mong gawin, at gagawin ko ang sa akin. Miss Thornton, iiwan mo na lang ba ang dati mong asawa pagkatapos mong magtagumpay? Paano naman kung subukan ulit natin? Oo naman. Managinip ka na lang. Scarlett, ang tapang mong guluhin ang mga tao ko.
Sisiguraduhin kong babayaran mo yan. Maaring spoiled si Scarlett, pero hindi niya basta-basta. Naiinis ka nang siya lang. Sa likod nito, malamang, pakana ito ni Aaron. Sila na naman. Hindi pa nakontento, kaya sinusubukan uli. Ang kakapal din talaga ng mukha. Ang hinahanarap talaga nila ay pera at kapangyarihan. Simula nung pumalpak sila dati, ngayon, hinding-hindi na sila titigil. Imbes na maghintay dito, at hintayin silang gumawa ulit ng kalokohan, tayo na ang gumalaw, at tapusin na natin ang gulong ito ng pamilya minsan, at para sa lahat. Ayos. Sabay nating pagbayarin sila sa lahat ng utang nila. Ano gusto mong gawin ng pamilyang Thornton? Hindi muna ngayon. Aayusin ko muna sa paraan ko. Kung kakailanganin ko ng tulong, hindi ako mahihiyang magsabi. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Pinapangako ko ngayon. Kapag ginulo ka nila, ginulo na rin nila ang pamilyang Thornton. Kapag hindi mo na kaya, ako na ang bahala. Paparamdam ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag mali ang kinalaban nila. Ang bagay na to, hindi na pwedeng pag-usapan pa. Yung mag-amang Harrington, pasisiguruhin ko na sila sa lahat ng ginawa nila ay magbabayad talaga. Sa totoo lang, matagal ko nang iniimbestigahan sila. Dito mismo, hindi lang mga record ng embezzlement transfer ni Dean, meron ding ebidensya ng pagdukot sa akin. Hindi na lang ito basta paghahanap ng kapangyarihan. Para gawin to sa'yo at sa kumpanyang to, para talaga gumawa ng ganitong kailigal, krimen na to. Hindi. Dapat nating tawagan ng pulis. Hayaan ang batas na humusga sa kanila. Obligado talagang mag-report. Isusumite ko dito sa korte at diretso kong isasampa ang kaso. Itong ebidensya, matagal ko na talagang pinaghahandaan to. Hinintay ko lang makahanap ng tamang pagkakataon para diretsahang pabagsakin sila. Ngayon, dumating na ang oras. Tama. Hindi natin dapat bigyan sila ng kahit konting espasyo para makahinga. Sasama ako sa iyo. 1, 2, 3. 3 araw na lang. Kara, emergency meeting tayo. Birthday ni Patrick sa loob ng 3 araw. Gusto kong magplano ng sorpresa para sa kanya. Ang aga-aga pa. Tigilan mo yung pagkabagi mo. Kakakatulog ko lang eh. Tigil na ang pagtulog. Bumangon ka at tulungan mo akong magplano. Grabe ka. Si Miss Thornton natin, sa wakas ay nagets na. Alam mo na pala kung paano magplano ng sorpresa para sa asawa mo? Sige nga, anong plano? Game na ako dito. Hindi ko siya asawa. Lately, ang dami niyang natulong sa akin. Gusto ko lang siyang sorpresahin bago ang divorce. Sige. Ako na bahala sa lugar. Ikaw nang bahala sa cake at dekorasyon. Sikreto lang to, ha? Bawal talaga siyang makaalam. Uy, tingnan mo nga siya. Sorpresa bago maghiwalay. G, ako nang bahala dito. Welcome, birthday boy. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Patrick. Oh, kamusta? Ayos ang sorpresa, di ba? Salamat. Ibig bang sabihin nito, ayaw na niyang mag-divorce? Huwag ko na rin siguro banggitin? Uy, ang dami mo nang naitulong sa akin. Simula ngayon, ikaw na ang minion ko. Ito lang naman ang kaya kong gawin para sa birthday mo. Tinulungan ba kita? Sana naman ay may sapat kang utak para hindi na mabanggit ang divorce. Patrick. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sino nagsabi sa'yo na dalhin si Scarlett para galitin si Patrick? Tay, ginawa ko lang yon para makaganti ka. Pinili tayo ni Patrick hanggang sa mabilang sa dulong-dulo. Hindi tayo pwedeng tumingin lang at hayaang magyabang siya.
Ganti? Kung ganoon, pinili mo ang kamatayan. Alam mo ba kung sino si Scarlett? Hindi mo alam eh. Ginagamit ka lang niya. Tingnan mo ngayon. Hindi mo lang napigilan si Patrick. Nabigyan mo pa siya ng alas laban sa atin. Paano ka naging ganun katanga? Tay, ginawa ko to para sa pamilya natin. Ano? Tay, anong nangyari? Patrick, sinusumbong na tayo ni Patrick. Hawak niya ang lahat ng ebidensya. Kung mapatunayang guilty tayo, pareho nating makukulong tayo. Tay, tumakas na lang tayo. Hindi natin pwedeng hayaan na mahuli nila tayo. Tumakas? Hindi tayo pwedeng tumakas. Ang tanging paraan na lang ay magmakaawa kay Patrick. Magmakaawa na iulong niya ang kaso. Magmakaawa ng kapatawaran. Kapatawaran? Patawarin ba tayo pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa kanya? Kailangan nating sumugal ngayon. Dahil ginagamit ni Patrick ang ebidensya laban sa atin, yung tungkol sa pagkamatay ng magulang ni Patrick, si Craig ang may gawa. Ako na ang mangkokontra sa kanya. Kung hindi niya tayo tutulungan, sabay-sabay na tayong babagsak. Oh, ano ang dahilan at nagpunta ang tatlo sa inyong pabigat dito ngayon? Naalala ko na wala naman sa listahan ng bisita ang mga pangalan niyo. Sabrina, huwag kang ganyan. Birthday ngayon ni Ginoong Harrington. Bilang mga nakatatanda, tama lang na pumunta kami para batiin siya. Haha. Patrick, mahal kong pamangkin, tingnan mo, birthday mo ngayon. Paano ko naman mapapalampas ang ganitong malaking okasyon? Magkapamilya pa rin tayo, magkadugo. Tama. Noon, naging tanga ako. Kasalanan ko yun. Inako ko na ang lahat ng pagkakamali. Pero kapag tayo-tayo lang, pwede naman nating ayusin kahit paano. Sa huli, pamilya pa rin tayo. Ang dugong magkadugo, hindi napuputol. Ngayong matagumpay ka na at malaking tao na, huwag kang magpakababa gaya nating mga walang silbing matatanda. Tama yan. Diba? Hindi naman kailangang maging sobrang lupit. Tingnan mo? Pumunta talaga ako sa simbahan para kunin to para sa'yo. Isang pendant na jade para sa kaligtasan. Baka hindi ito mahal, pero galing to sa matanda, munting alaala, at basbas mula sa nakatatanda mo. Sana manatili kang ligtas at payapa at maging maayos ang lahat ng bagay sa'yo. Tanggapin mo na lang. Kunin mo na lang. Grabe ang arte mo. Maligayang kaarawan, Mr. Harrington. Ang dami kong ginawa para mahanap ito. Itong limited edition na item na to. Nagustuhan mo ba, Mr. Harrington? Pinagawa ko to kay Master Zane ng espesyal para sa inyo ni Sabrina. Sana magustuhan nyo pareho. Ito ay Vaz Mulaming Dynasty, Mr. Harrington. Patrick, ang layo na ng narating mo. Ikaw na ang bida ngayon. Bongga talaga ang buhay mo. Walang tatalo sa lifestyle mo. Hindi ako mayaman. Hindi ko kaya makipagsabayan sa kanila. Pero taos puso ang alok ko na to. Huwag mo sana kalimutan. Binubuhat pa kita dati nung bata ka. Binibilhan pa kita ng candy dati. Patrick, huwag mo sanang kalimutan kung saan ka galing. Patrick, matuto ka rin magpatawad. Sabi nga, dugo pa rin ay mas matimbang kaysa tubig. Isa pa, kung ang private na issue ng pamilya Harrington ay lumabas sa publiko, siguradong apektado ang pangalan ng Thornton Group. Pagtatawanan lang tayo, wala ka pa sa kabila. Minsan talaga, wala pa siya sa wisyo. Bilang asawa niya, dapat mo siyang alagaan at unawain. Ang mga negosyo ko ay wala kang pakialam dyan, Tito Prescott. Ang reputasyon ng pamilya Thornton ay kami ni Sabrina ang bahala diyan. Tungkol naman sa'yo, Tito Prescott, hindi ko talaga matatanggap ang kabutihan mo. Mas mabuting itabi mo na lang para sa sarili mong seguridad. Ang korte ang magpapasya para sa hustisya. Hi, Sabrina. Sabrina, mahal. Tulungan mo naman akong kausapin si Patrick. Nakikinig siya sa'yo kaysa kanino man. Ang batang yan. Napakatigas ng ulo.
Talagang hindi siya marunong magpakumbaba. Pamilya naman tayo lahat dito. Bakit kailangang humantong pa ito sa korte at gawing katatawanan ng pamilya natin? Pakiusap, tulungan mo naman ako. Sabihin mo naman sa kanya na magpakita ng konting awa. Pwede ba? Nakikiusap talaga ako sa'yo. Dean, anong karapatan mo at ang kapal din ng mukha mong pumarito para makiusap? Ikaw at si tito ko parang naglalaro dito ng good cop at bad cop. Ginagamit ang pananakot at panunuyo. Pinipilit na tayong magkompromiso. Bilang tiyuhin ni Patrick, hindi ka lang nabigo magpakita ng pagmamalasakit bilang kapatid? Pati nga pinatay mo pa ang mga magulang niya. Iyan ang pagtataksil sa sarili mong kapatid. Itinapon mo si Patrick sa ibang bansa at sinubukan mo pa siyang patayin. Ang sama mo. Ikaw, na walang katapatan at kasing sama mo, anong karapatan mo para kontrolin si Patrick? Ngayon sinasabi mong alam mo ang ibig sabihin ng pagmamahal? Huli na. Lahat ng ginawa ni Patrick ay lubos na tama. Ikaw, wala kang karapatang magsalita kahit ng isang salita tungkol kay Patrick. At mas wala kang karapatang mag-usap tungkol sa pamilya dito. At ikaw, tumigil ka na sa pagtayo dito na parang mabait ka. Matagal mo nang tinititigan ang mga ari-arian ng pamilya Thornton? At paulit-ulit ka nang sumubok siraan ako. Ngayon, nakikipagsabwatang ka pa sa mag-amang ito, nakikigulo ka sa kanila. Kung ano man ang binabalak mo? Sa tingin mo hindi ko alam? Sinasabi ko sa'yo, sa usapin ng pamilya Thornton, wala kang karapatang makialam. Sabi, huwag kang maging walang utang na loob. Tito mo ako. Nagsasalita ka ng walang kwenta. Sinisiraan mo ako. Luma na yan. Lumang istorya na lang yan. Hindi mo lang naintindihan. Tito niya ako. Paano naman mangyayari yon? Tama na. Oy. Anong ginagawa mo? Oy! Bitawan mo ako. Patrick, matanda ako sa pamilya Harrington. Hindi mo dapat ginagawa to sa akin. Patrick, Sabrina, huwag kayong masyadong mayabang. Babayaran nyo to. Sumpa ko, makukuha nyo rin ang para sa inyo. Hintayin nyo lang. Sabrina, ang lakas ng loob mong hawakan ako. Oy. Pasensya na. Nagawa pa rin nilang sirain ang mood. Ayos lang. Basta nandito ka, hindi sira ang mood. Sige na. Tara, putulin na natin ang cake. Halika. Mag-wish ka. See ya. Sabrina, nahanap na namin. Ito ang kumpisal mula sa taong dumukot kay Patrick at ilang financial records. Lahat ng ebidensiya ay tumutukoy kay Dean. Maingat niyang inorganisa ang plano para makidnap si Patrick nung bata pa. Hayop talaga siya. Yung mag-ama talagang parehong basura. Kaya nilang gawin kahit ano. Sisiguraduhin kong bulok sila pareho sa kulungan habang buhay. Sabrina, kumalma ka muna. Hintayin mo munang bumalik si Ginoong Harrington para pag-usapan ninyo. Huwag kang mag-alala. Ako muna ang maghahanap kay Patrick. Tapos, isusumite ko itong ebidensya sa korte. Patrick, nakuha ko na ang ebidensya. Tungkol ito sa tito mong si Prescott noon. Sabrina? Anong meron, Sabrina? Sabrina! Dylan. Ginoong Harrington. I-trace mo agad ang huling signal ng phone ni Sabrina. I-track mo rin ang GPS ng sasakyan niya. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong malaman kung nasaan siya. Opo. Ginoong Harrington, nahanap ko na siya. Nawala ang signal sa abandonadong Logistics Park 3 South Side. Doon din papunta ang GPS ng sasakyan niya. Andra, isesend ko sa'yo ang location. Puntahan mo agad. ang mahal kong pamangkin.
Ang bilis mo naman dumating. Anong nagmamadali ka? Kukunin mo na ba ang bangkay ng anak mo? Ay, teka lang. Baka pwede mo pa siyang makita ng huli. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa tatay ko. Baka pwede naming hayaan ka na mamatay ka kasabay ng asawa mo. Nasaan si Sabrina? Nandito lang, Patrick. Akala mo siguro ang tapang mo. Di ba ikaw yung magsasampa ng kaso sa akin? Ngayon, nasa amin na ang asawa mo. Mas maganda kung magpakabait ka na lang. I-drop mo na agad ang kaso. Kung hindi... Patrick, mas mahirap ka pa palang kausap kaysa sa tatay mo. Yung engot na si William, kung naging kagaya mo siya at alam niya ang lugar niya, hindi sana siya namatay ng bata. Ano? Kayo ang may gawa sa pagkamatay? Ng mga magulang ko. May kinalaman ito. Higit pa sa may kinalaman lang. Yung aksidenteng banggaan ng kotse ay ako talaga ang nagplano nun. Hadlang sa akin ang tatay mo. Ayaw niyang makipagsosyo sa proyekto. Kailangan ko siyang alisin. Sayang lang. Na hindi ko rin natahimik ang isang batang tulad mo noon. Ngayon, ikaw na ang problema. Ano? Sinusubukan mo pa ring alamin kung paano namatay ang mga magulang mo? Walang tiyak na sanhi ng pagkamatay. Pero nakita mo na ba ang mga litrato ng katawan nila? Luma at bagong mga atraso, tatapusin na nating lahat ngayon. Patrick, huwag kang magpadalos-dalos. Kung maglakas loob kang... Sakan man lang ng kaunti kahit isa sa amin? Sisiguraduhin kong ang asawa mo. Subukan mong hawakan siya. Mga palpak, ano pang tinatanga-tanga nyo dyan? Sama-sama, tirahin nyo siya. Mga lalaki, kuyugin nyo siya. Isa lang naman siya. Apat tayo, hindi pa natin kaya. Mga inutil, puro kayo palpak. Apat na kayo, di nyo pa malabanan yang isa. Ang laki ng binabayad ko sa inyo at ang tagal ko na kayong kinukupkop. Ganito lang pala. Paano siya naging ganun kalakas? Palabasin mo ako. Sabrina. Nandito na ako. Uuwi na tayo. Sabrina. Ano ngayon kung nailigtas mo siya? Talaga bang akala mo kayong dalawa makakatakas? Kapag patay na kayong dalawa, ang pamilya Harrington at pamilya Thornton nasa palad ko na. Dean, Aaron. Makinig ka sa akin ng mabuti. Pagdating sa diskarte sa negosyo, kaya kong sabayan ang mga laro mo. Pero kapag kinalabit mo siya, lumalampas ka na sa huling hangganan ko. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Tapos na ito. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ngayon, tapos na kayong dalawa. Sino ang may lakas ng loob na galawin ng boss ko? Wari mo gusto mong mamatay? Andra, anong ginagawa niya rito? Tay, sino ba tong taong to? Galing siya sa isang grupo mula abroad. Malaki ang impluensya niya dito sa Bayview. Kayong mga tao, nagawa nyo talagang galawin ang boss ko? Gusto nyo pa bang mabuhay sa negosyong to? Sinasabi ko sa iyo,
Nasa labas lang ang mga tao ko ngayon. Kung may magtatangkang gumalaw, lagot sila. Then, anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na inutil si Patrick? Na umaasa lang siya sa pamilya Thornton para makipaglaban sa iyo sa mana? Hindi ko rin alam. Ako na magsasabi, yung mga taong pinadala mo para magmanman sa akin, baliktad na ngayon. Sa lahat ng taon na to, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May iba ka bang nararamdaman na hindi komportable? Ayos lang ako. Medyo pagod lang ako. Kung ganun, matulog ka pa ng kaunti. Sasamahan kita dito. Uminom ka muna ng tubig. Buong gabi kang natulog. Tuyong-tuyo na ang lalamunan mo. Tulungan kitang umupo. Gaano ka nakatagal nagbantay sa akin? Hindi ka ba natulog kahit konti? Nakatulog lang ako sandali. Huwag mo akong alalahanin. Alagaan mo ang sarili mo. Gusto mo ba ng makakain? May niluto akong pagkain sa kalan, yung paborito mong lugaw na gawa sa millet. Kukuha ako para sa'yo. Patrick, pasensya na. Gusto ko sanang ibigay ang mga ebidensya laban kay Uncle Prescott. Pero habang papunta ako, naunahan niya ako. Hindi ko inaasahan na may pinasundan pala niya ako sa labas ng Thornton Estate. Uy, nagkita na naman tayo. Bakit mo ako dinukot? Wala namang ebidensya si Sabrina laban sa akin, di ba? Mukhang wala nga siguro. Pag natapos ko na to, magtutuwas tayo. Mukhang mas marami ka pang kalokohan na tinatago. Makukulong ka rin balang araw. Ikulong siya. Sino bang nagsabing hindi ka tumulong sa akin? Nakuha mo ang pinaka-importanteng ebidensya, di ba? At, Sabrina, ikaw ang palaging gusto kong protektahan. Trabaho ko yun. Mas natatakot akong makita kang nanganganib para sa akin kaysa sa anumang problema na pwedeng harapin ko. Kaya, huwag kang gagawa ng sarili mong diskarte at huwag ka nang masyadong padalos-dalos, ha? By the way, paano mo naman ako natagpuan ng sobrang bilis? Parang, planado mo na lahat mula pa noon. May mga tao at mata ka kahit saan. Noong mga panahong nasa Timog Silangang Asya ako, hindi lang ako nagtago. Nagtayo rin ako ng sarili kong puwersa at intelihensiya. Simula noong araw na nagpasiya akong bumalik at bawiin ang lahat, alam ko na, nahaharapin ko hindi lang mga lantad na atake sa mundo ng negosyo, kundi pati mga patagong tirada mula sa dilim. Kailangan kong magkaroon ng sapat na lakas para magawa kong isang araw maprotektahan ang gusto kong protektahan. Bakit naman dati, hindi mo kailanman binanggit to? Sinungaling. Ayoko lang talagang madamay ka agad dito. Ang gusto ko talagang ipakita sa iyo ay ang ambag ko, hindi yung mga patagong tirada mula sa dilim. Gusto ko sanang hintayin na humupa muna ang lahat.
Bago sabihin sa'yo, pero hindi ko inakala na matatakot pa rin kita ng ganito. Sobrang sinungaling mo. Kailangan ko pa rin bumalik kasama ka sa korte. Magdi-divorce na naman? Niligtas lang naman kita. Kahit niligtas mo ako, so what? Magdi-divorce pa rin tayo. Umuwi ka na at kunin mo ang kontrol sa pamilya nyo. Kapag hawak mo na ng buo ang pamilyang Harrington, tsaka tayo magdi-divorce. Babalik na lang ako ulit bilang Miss Thornton. Pero, ayoko. Ang bilis ng paggaling mo. Sana naman, natuto ka na ngayon. Simula ngayon, hindi mo pwedeng gawin ulit ang ganyan katangang bagay. Miss Thornton, kung hindi dahil kay Patrick na nagligtas sa'yo, hindi natin alam kung anong pwede sanang mangyari. Eh ano ngayon? Kaya ko namang ayusin yun mag-isa. Tama? Ang galing ni Sabrina. Pwede na akong makatulog ng kampante ngayon. Patrick, may bisita ka. Sino? Scarlett. Pupuntahan ko siya. Huwag kang pumunta. Yung babae na yon, sigurado akong may ginagawa siyang masama. Ayos lang. Gusto ko rin talagang malaman kung ano ang balak niya. Tsaka, siya naman ang nagpasimuno ng lahat ng to. Lumayas ka. Basta okay kayo ni Patrick, pwede na akong mamatay ng payapa. Maging ligtas din sa mga kamay mo ang pamilya Thornton. Miss Thornton, simula ngayon, hindi ka na pwedeng magpaka-spoiled. Sino nagsabing magkasundo kami? Sinabi mo bang gusto mo pa rin magpa-divorce? Miss Thornton, hindi pwede. May talento si Patrick at Pogi pa. Sa buong Bayview, walang mas bagay sa'yo kaysa sa kanya. Sino ba nagsabing gusto ko ng divorce? Hintay. Anong plan mo? Itago mo yan, ha? Malaki ka na. Hindi na kita kayang kontrolin. Kung ganon, hayaan mo na siya. Kara, kailangan ko ng tulong mo. Miss Hensley, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Patrick. Seryoso, hindi ko sinadya yun. Tinakot ako ni Aaron. Pinilit niya talaga akong gawin to. Miss Hensley, hindi naman tayo ganun ka-close. Tungkol sa problema mo, ipapaubaya ko na yan sa mga pulis. Naniniwala ako, kung talagang wala kang kasalanan, magiging ayos ka lang. Pero napilitan talaga ako. Tsaka, gusto talaga kita. Hinaluan ko lang yung inumin mo dahil mahal kita. Scarlett, paano naging tunay na pagmamahalan yung haluan mo ng inumin? Ikaw ba? Gusto mo mangyari yan sa'yo? Miss Thornton, alam kong nagkamali ako sa'yo. Pero, ako rin naman, kahit paano, ako yung naging dahilan kung bakit kayo nagkakilala, di ba? Pwede kitang bayaran. Basta wag ka lang magsampa ng kaso. Tama ka naman dyan. Pero, yung ginawa mong krimen, nandiyan pa rin yon. Miss Hensley, ikaw ba ang lalabas ng kusa? O tatawagin ko ang security? Pinilit talaga ako. Security! Pinilit talaga ako. Pinilit talaga ako, sobra. Sabrina, sumama ka sa courthouse kasama ko. Hindi ako pupunta. Wala kang choice. Tsara, umalis ka na. Dalhin mo kami palabas. Umuwi ka ng maaga. Huwag kang mag-alala, Lolo. Grabe, Master Edward, hindi pwede to. Mali to. Talaga bang pinapayagan mo lang si Miss Thornton? Nakunin siya para sa divorce? Sino nagsabi sa iyo na divorce yon? Para lang, kunin ang bagong wedding photo. Ganyan ba talaga kabaliw? Ang mga kabataan ngayon? Kung hindi medyo baliw, si Miss Thornton
Siya pa ba yon? Gumawa ka ng heart. Medyo awkward. Pero, okay lang. Pwede bang magdoodle sa mukha niya? Tapos, mag-shoot pa tayo ng isa pang set. See. Mga ginang at ginoo ng lupon, ang mga internal na problema na dati gumugulo sa kumpanya ay naresolba na sa patas na hatol ng korte. Simula ngayon, susundin ng grupo ang mga alituntunin at mga napagkasunduang desisyon ng pulong ng mga shareholder para tuluyang alisin ang mga asset at transaksyon na may kinalaman kay Dean Harrington at Aaron Harrington na toxic at illegal at magreorganisa ng lupon. Ayos. Lumabas na ang hatol laban kina Dean Harrington at Lucas Harrington. Kidnapping, pagnanakaw sa pondo, at tangkang human trafficking. Pinagsama ang mga kaso nila. Si Dean ay hinatulan ng 18 na taon at si Lucas ng 8 taon. Walang tsansa para mag-apela. Ayos yan. Sa wakas, nakuha nila ang parusang karapat-dapat para sa kanila. Hindi lang sila ang nakulong. Si Prescott ay nasa kulungan din. Ang bilis mo kumilos. Akala ko mas matagal pa. Ang mabilisang pagsasaayos ng mga to, ang tanging paraan para mapanatag ang loob mo. Dahil sa lahat ng ginawa ni Dean Harrington at ng anak niya, sobrang hirap ang dinanas mo. Ngayon na ayos na ang lahat, pwede na nating tutukan ang sarili nating buhay. Siya. Bakit ba sobrang luto ang pritong itlog ko? Gusto ko sana sunny side up. Noong isang linggo, kumain ka ng medyo hilaw na itlog at nadumihan mo ang 3 kong damit. Ako ang naglaba para sa'yo. Kung gusto mo, gagawan kita ulit. Ikaw? Wag na. Hindi ko kakayaning kainin yon. Dito na lang ako sa sobrang luto. Pero sa tingin ko, masyadong safe yung proposal ni Director Barker. Yung plano mo? Lumalagpas ng 37% ang risk factor sa limit. Ano yung ginagawa mo? Hindi pa tayo tapos magtalo. Lalo ngang dapat kitang hawakan sa kamay? Para walang magpakadrama. Gusto ko ng Black Forest cake. Overtime ka na naman. May batang makulit pinalitan yung kape sa conference room kanina. Puro ampalaya juice lahat. Grabe ang pagkamapait. Napilitan akong mag-overtime ng 2 oras. Buti nga sa'yo.